Purihin ng Panginoon. Pag-usapan po natin ang the millennial reign of Christ. Ano ba itong millennial reign of Christ? Mula sa aklat ng pahayag, iyan po ay ang huling aklat ng Bible. Ito ay tumutukoy sa mga future things, sa mga hinaharap. So alam natin na ang buhay natin ay may hinaharap, hindi lang kamatayan, kundi may life after death. So pag-usapan natin itong millennial reign. Yung kaya pong magbasa, sabayan niyo akong magbasa, yung kayang basahin yung maliliit na letra na yan. Ready? Go. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang diablo o Satanas, at iginapo sa loob ng 1,000 taon. Take note doon sa salitang 1,000 taon. Okay? Next. Ready? Go. At ito'y inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay, saka isinara at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makapandaya pa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito'y palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Tuloy. At nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Mukhang ako na lang nagbabasa. Okay, next. Ready? Go. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggang hindi natatapos ang 1,000 taon. So 4 times na binanggit, ano? Last verse. Ready? Go. Pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang mga nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng. So yung pong binasa nating mga talata ay 5 times na binanggit ang 1,000 taon. Sa Bible po, proper interpretation of the Bible, hermeneutics, sa pag-aaral po sa seminaryo, kapag ang isang salita ay inuulit, hindi lang isang beses, 2, 3, at dito, 5 times, ibig sabihin, yun po ang binibigyan ng emphasis. Yun ang highlights. Naroon ang mensahe. So pag-usapan natin ito. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. The millennial reign. Ano ba yung millennial reign? Pag sinabi pong millennial o millennium, 1,000 years. Pag sinabing century, 100 years. Pag sinabing dekada o 1 decade, 10 years. Okay? So, ang pag-uusapan natin, mga kapatid, ay millennial reign of Christ, ang 1,000 taong paghahari ni Kristo. Ayon sa binasa natin sa Pahayag 20 verse 6. What is the concept of millennium? Pag sinabing millennium, 1,000 years. Ngayon, gusto ko pong tingnan natin ito. Hindi ibig sabihin na mayroong figure na 1,000 ay literal. It's either symbolic or figurative. Hindi laging literal. Kasi, hindi natin pwedeng ikahon ang paghahari ng Panginoong Kristo for just 1,000 years. So, ito ay, sa panahon nila, pag sinabing 1,000 years, parang sa isip nila, parang walang hanggan, walang katapusan. So, yung paghahari ni Kristo dito sa lupa, with the believers, ay nilagay 1,000 years. Pero it does not necessarily mean literal na 1,000 years. Okay. Number 1, the millennium refers to the prophesied 1,000 years reign of Christ on earth. So yung binasa nating pahayag, chapter 20, verse 1 to 6, yan po ay propesiya na. Hula na since
Old Testament times, na si Kristo ay maghahari sa lupang ito for 1,000 years, mark na may tatak ng kapayapaan, katwiran at katarungan. Mayroong makikita ang kapayapaan, mahayag ang kapayapaan, ang katwiran at katarungan. Pangalawa, during this time, Christ rules as king, and his victory over sin and evil become clear. Sa panahong ito, kapag si Kristo nang naghahari, wala na pong kasalanan, wala nang paghaharing masama, lahat ay malinaw na. Ibig sabihin, payapa ang lahat. Wala nang masama, wala nang kaguluhan, wala nang patayan, wala nang kahirapan, wala nang sakit, wala nang kasalanan. Ang naghahari ay kapayapaan at tagumpay. Pangatlo, it is a season that reflects the fulfillment of God's promises and the unfolding triumph of His kingdom in the world. So ito pong paghahari ni Kristo ay makikita na ang katuparan, fulfillment ng mga pangako ng Diyos na ang kanyang paghahari dito sa lupa ay magtatagumpay. So lahat ng mga Christians, yan po ang tinitingnan. Yan ang tinatanaw natin mula ngayon. Ngayon, mayroon pong tatlong pananaw. There are 3 views about millennium. Hindi nyo po makita masyado. Ang number 1 ay pre-millennial. Pangalawa, millennial. Pangatlo, post-millennial. Okay. Yan po ay pinag-aaralan sa seminary o sa Bible school. At least 6 months. Isang subject yan na matagal na diskusyon at pinagdidibatihan. Pero yan po ay mga pananaw lang. Ang mahalaga sa tatlong view na yan, lahat sila naniniwala na si Kristo ay babalik. Naniniwala ba tayo na mayroon tayong hinihintay na Kristo na babalik sa mundong ito? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Okay. So, lahat sila naniniwala. Yung premillennial, ang paniniwala niya, bago dumating si Kristo, mayroon munang tribulation. Pero bago ang kapighatian o matinding kahirapan o tribulation, mayroon munang rapture. Okay? Yan ang paniniwala. Saka, darating si Kristo. Yun namang amillennial, hindi siya naniniwala sa Great Tribulation. Wala ring rapture. Basta ang paniniwala niya, ngayon, hinihintay na lang darating si Kristo. Okay? Yung pangatlo naman, post-millennial view, isasanctified muna ang simbahan. Lahat ng mga Christians, bilang bride, tayo kasi ang babaeng ikakasal at si Kristo ang lalaking ikakasal. Habang hinihintay ang pagbabalik ng groom ni Kristo at ang church, ang pinakababaeng ikakasal, dapat malinis. Di ba yung babaeng ikakasal ay nagsusuot ng white? Di ba? It symbolizes purity. Di ba? So, ipopurify ang church. Kapag handa na ang church sa buong mundo, here comes the bride, the groom. Darating na ang Panginoon sa Kristo. Yun po ay tatlong view. Wala tayong time masyado para i-discuss yan, pero at least lahat sila naniniwala na si Kristo ay muling darating. Okay? Ngayon, ano po ang aral na gusto kong matutunan natin? Number 1, the reign of Christ is present and future. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. The reign of Christ. Bakit naniniwala tayo ng paghahari ni Kristo ay sa kasalukuyan at sa hinaharap? Dahil po, some believe that the reign of Christ was only in the future, in His second coming. Mayroon pong naniniwala, mga kapatid, na si Kristo maghahari sa kanyang pagdating. Pero tayo naniniwala, si Kristo ay naghahari na sa kasalukuyan. Hindi yung hinihintay pa lang natin sa future. Tayo naniniwala, ngayon, naghahari na ang Panginoon. Ang fulfillment ng kanyang paghahari ay ang second coming. Okay? But we do believe that Christ's reign started in His first coming. Naniniwala tayo na ang paghahari ni Kristo nagsimula nung una siyang dumating. Nung pagdating pa lang niya. At mula noon hanggang ngayon, kasalukuyan siyang naghahari at ang fulfillment ay hinihintay natin ang second coming. Tingnan niyo, nung mag-start si Jesus ng kanyang pangangaral, when Jesus began His public ministry, ang una niyang preaching ay ito. Mateo chapter 4 verse 17, magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan. Sapagkat
malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So, nung dumating si Jesus, piniprepare niya ang mga tao. Here comes the kingdom of God. Repent. Dahil maghahari na ang Diyos. Okay. Unang preaching niya yon. Pagkatapos nung nag-demonstrate na si Jesus ng kanyang kapangyarihan, ibig sabihin, ini-execute na niya ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Tingnan natin sa Matthew chapter 12. Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo, sabi ni Jesus, si Jesus mismo ang nagsasabi, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. So nung magsimula siyang mangaral, at nagsimula na siyang magpalayas ng mga demonyo, pinagaling ang mga may karamdaman, ang patay ay binuhay, lahat ng mga himala ginawa niya, ang sabi niya, nagpapatunay lamang, hito na, nagsisimula na ang kaharian ng Diyos. Hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malulooban ang bahay niya. So yung pagdating ni Jesus sa mundong ito, it symbolizes yung bahay, ang earth, ang mundo, kailangan niyang talian si Satanas para mag-execute siya ng paghahari ng Diyos dito sa lupa. Balikan natin yung ating binasa sa pahayag kanina. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang diablo o Satanas at ginapos sa loob ng 1,000 taon. Anong ibig sabihin nito? Nang dumating, sabi niya, dumating ako sa mundong ito at kung nakikita niyo nagpapalayas ako ng demonyo, ang bulag nakakita, ang pilay nakalakad, ang may ketong luminis, ang patay na buhay, ibig sabihin, nagsisimula ng maghari ang Diyos. Hindi makukuha ang lahat ng ari-arian sa loob ng bahay kung hindi mo nagapusin yung malakas na tao sa bahay na yon. Dito, ipinapakita na mayroong tinali. Ibig sabihin, figurative yon, symbolic yon, na yung malakas na tao sa bahay na yon, kailangang talian para makuha mo, makonquer mo, lahat ng nasa loob ng bahay. When Jesus came here on earth, He demonstrated the kingdom of God through His power by casting out demons. At dahil doon, tinalian niya ang diablo para i-implement ang paghahari ng Diyos dito sa lupa. At mula noon, hanggang ngayon, nagpapatuloy na ang paghahari ng Diyos sa mundong ito. Ito'y inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay, saka isinara at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makapandaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito'y palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Kaya po mula noon mga kapatid, nang dumating si Kristo, at ngayon hinihintay natin yung second coming niya, mula noon, nagpapatuloy na lumalaganap ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral. At maraming mga tao ang nagpapasakop ngayon sa kaharian ng Diyos. Okay, the reigning of Christ here on earth will be fulfilled in His second coming. So, naniniwala tayo na ang reigning of Christ, present and future, until His second coming. Yun yung fulfillment. Nakahula ba yan sa Bible? Yan po ang ating hinihintay. Lahat, walang pagtatalo. Alam niyo ba kahit ang mga Muslim, naniniwala sila, si Isa al-Masih ay muling darating? So, ibig sabihin, lahat, hindi lang mga Christian sa buong mundo, naniniwala na mayroong babalik na Kristo sa mundong ito. Yan ang sinabi sa Matthew 24. Pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap na dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. So yan po ang magiging fulfillment sa mundong ito, maghahari si Kristo, yung binanggit natin kanina 1,000 years. Pero ulitin ko, it does not necessary 1,000 kasi hindi natin pwedeng limitahan ng paghahari ng Diyos. Parang pinapakita lang, yung 1,000 parang sa panahon nila, ang tagal nun, parang it symbolizes eternity, yung 1,000 years. Okay. Pangalawa, the reign of Christ is in heaven and on earth. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. The reign of Christ
Naniniwala tayo ng paghahari ng Panginoon hindi lamang sa langit, maging dito sa lupa, naghahari ang Panginoon. Okay? Tingnan natin. Some believe that Jesus reigned in heaven, but not here on earth. Meron po kasing naniniwala, inunahan mo ako bro, humatching na ako eh. Okay? Sino may mga sipon dito? Pasensya na kayo. Naka-aircon tayo, pero ito ang maganda sa akin. Yung sipon ko hindi nakakahawa. Sinisipon ako eh. Okay? So, marami po, may mga naniniwala na ang Panginoon ay naghahari sa langit lang, hindi sa lupa. Okay? Sabi sa verse 17, 20, minsan sa Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos. At wala ring magsasabing narito na o naroon, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. So mga kapatid, ang paghahari ng Diyos, hindi po ito political. Kasi nung unang panahon, ang tingin ng mga Hudyo, nung dumating si Kristo, magtatagumpay na sila laban sa Roman Empire. Kasi under sila ng Roman Empire nung panahong yon. Akala nila si Kristo ang uupo bilang emperor at papatayin niya yung mga emperor at yung nagpapahirap sa Israel na Roman Empire. Pero hindi nila alam na ang paghahari ng Diyos ay hindi political, kundi spiritual. Magsisimula ito sa puso ng mga taong payagan siya na maging Panginoon at Hari ng kanilang buhay. Amen? Okay, so naniniwala tayo, but we believe that Jesus reigning in heaven and on earth. Ang Panginoon di lang naghahari sa langit, kundi dito sa lupa rin. Maring ang tanong ng iba, Pastor, kung ang Diyos ang naghahari, bakit laganap ang kasamaan? Bakit laganap ang patayan? Bakit laganap ang kaguluhan sa mundong ito? Kasi nga po, mga kapatid, hindi political ito. Nagsisimula siyang maghari doon sa mga taong nagbukas ang kanilang puso na pahintulutan siyang maging Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Until such time, He comes, yung second coming, isasaturate na niya. Siya na ang kikilalaning hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sa panahong yon, lahat ng gobyerno, ng buong mundo, sa lahat ng mga bansa, ay nasa ilalim na ng paghahari ni Kristo. Literal to ha, hindi symbolic, dito sa lupang ito. So, yun po ang ating hinihintay. Ngayon, we believe that the reigning of Christ is in heaven and on earth. Hindi lang sa langit, kundi dito rin sa lupa. Sabay nga po ninyo ako. Ready? Go. Lumapit sa Jesus. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at so ang kapangyarihan niya umiiral hindi lang sa langit, maging dito sa lupa. Pero po ito, gusto kong tingnan nyo to. Ang paghahari ng Diyos ngayon, spiritual, kaya ang kapangyarihan niya, ang protection niya, ang favor niya, ang presence niya, nararanasan lamang ng mga taong nagbukas ang kanilang puso upang siya'y tanggapin na hari, tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Hindi ito sa lahat. Pero binibigyan ang lahat ng pagkakataong magbalik loob at magsisi upang kilalanin si Kristo na Panginoon. Kaya ang paghahari niya nagpapatuloy ngayon. Lumalaganap ngayon sa hindi lamang sa bansang ito, sa buong mundo, kahit po yung mga Muslim countries napapasok na ng Ebanghelyo. Mga Buddhist countries napapasok na. Lahat po ng mga bansa ngayon napapasok na. Ang hinintay na lang natin saturation. Here comes the second coming of Christ. So hinintay na lang natin na ma-fulfill ang lahat, ma-saturate ang lahat ng mga bansa, darating na ang Panginoon. Kailan? Yun ang hindi ko alam. At least maganda hindi natin alam para everyday may expectation tayo. Amen? So Jesus commanded His apostles to go and make disciples. Kaya po, ang Panginoon, inutusan niya bago siya umakyat sa langit, utos niya sa kanyang unang mga alagad, magsihayo na kayo. At gawin ninyo ang lahat ng mga bansa. Ang sumampalataya sa akin, bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama
ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya nga po ngayon, patuloy ang paghahari ng Panginoon dahil patuloy na lumalaganap ang Ebanghelyo. Ibig sabihin, ang paghahari ng Diyos, ulitin ko, hindi politikal, spiritual. Sa mga taong pinahintulutan siya na maging hari, Panginoon, at tagapagligtas ng kalambuhay. Katulad mo, katulad ko, at katulad ng katabi mo. Sabihin mo nga sa katabi, congratulations. Mahalagang desisyon na pagharian ka ng Panginoon. Amen? Pinakamahalagang desisyon po yan, na pahintulutan mo ang Panginoong Diyos na paghariin sa iyong buhay. Pangatlo, the reign of Christ is growing and transforming. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Mula noon, mga kapatid, patuloy na lumalago. Patuloy na nag-i-innovate. Patuloy na nagbabago ang paghahari ng Panginoon. Naniniwala tayo mula nang si Kristo ay nagsimula sa mundong ito. Hindi po mapapabulaanan. Hindi lang sa Bible, lahat ng religion na iniwala na mayroon niyang Kristong nabuhay sa mundong ito. Maging sa encyclopedia, i-check nyo, naniniwala sila na mayroon talagang person in the name of Jesus Christ who lived here on earth, hindi mapapabulaanan. Mula noon, nang nagsimula siya ng kanyang ministeryo upang palaganapin ang paghahari ng Diyos, patuloy yan na lumalago at patuloy sa pagbabago. The transformation of this earth will not happen overnight or in a short time. Pero mga kapatid, hindi po magic ang paglago at pagbabago ng mundo. Sa 2033, 2025 tayo. 2033, 8 years from now, we will be celebrating the 8th-year anniversary of the founding Church of Jesus Christ. Ano yun? 2,000 taon na. Kaya nga sa 2033, mula ngayon, meron tayong goal, GCMC, Jesus Christ Mission Campaign. Ano ibig sabihin? Sa ating samahan, sa Assemblies of God, dito sa Cavite, meron tayong 53 churches. Dito sa Cavite, Assemblies of God. Tayo, Gisawa, meron tayong 6. So magko-contribute tayo. Until 2033, magcha-church plan tayo. Bakit? Para pagdating sa 2033, mayroon tayong offering kay Lord na dagdag ng mga simbahan. So kailangan ng mga manggagawa at magpapastor. Hawakan mo ang katabi mo. Sabihin mo, volunteer tayo. Volunteer tayo. Ha? Mag-volunteer tayo. Para sa kingdom ni Lord. Ha? Maging manggagawa. Baka ang ilan sa inyo magiging mga misyonero. Ang ilan sa inyo magiging mga pastor. Tapikin mo nga ang katabi mo, baka ikaw na yon. So sa 8 years from now, sa 2033, mga kapatid, hindi ito utos ng Jesawa Church, hindi ito utos ng Assemblies of God, kundi ito'y utos ng Panginoon na humayo para patuloy. Kasi nga po ang paglaganap at pagbabago hindi nangyayari overnight. So sa loob ng 2,000 taon, pero malawak na po ang nangyari. Ganito ang sabi ng Korinto. At ngayon, naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang kaluwalhatian iyan ang nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas. Tingnan niyo po ito. Magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. So ang pagbabago po ng buong mundo, hindi magic. Bagamat pwedeng gawin ng Diyos, pero gusto niya mangyari yung evangelization at discipleship. Sa Ingles, ganito ang sabi, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory. So, ibig sabihin yung glory from glory, nagbabago. Isipin nyo, bakit, Pastor, kung Diyos ay gusto niya maghari dito sa mundong ito, bakit isang salita lang niya, pwede naman niyang gawin? Binibigyan po ng Panginoong Diyos ang tao ng kalayaan at yung tinatawag na freedom of choice. Hindi lahat ng tao pinapayagan nila na pagharian sila ng Diyos kasi meron tayong kalayaan.
mayroon tayong free will. Gusto ng Panginoon kusa na tayo magpapasakop sa Kanya at susunod sa Kanyang kalooban. Hindi niya tayo binabraso. Kaya kahit yung pagbabago natin, unti-unti 5 years ago, hindi ka ganyan. Ngayon, nagbago ka na. Looking forward, 5 years from now, malaki pa ang pagbabago na pwedeng gawin. Pang ilang taon na tayo dito? 14 years. So 14 years, starting 1 year, Pastor Lonnie, hirap na hirap. Nagkaroon kami ng evangelization dyan sa PM. Nag-stay kami dyan sa school. Ilan lang yon. Pero ngayon, marami ng mga new faces, hindi ko nakilala. Congratulations po. Unti-unti, di ba? Nagsimula tayo doon sa clubhouse, palipat-lipat hanggang doon sa bahay. Ngayon, naka-aircon na tayo. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Ibang-iba na. Ibang-iba na tayo 10 years ago. Tingnan mo yung katabi mo. Oo nga, ibang-iba ka na. Ibang-iba ka na, ha? At looking forward, 5 years from now, malaki pa ang pagbabago. Malaki pa ang pagbabago. Okay, the making of disciples will happen little by little. So ang paglago po ng kaharian ng Diyos, paunti-unti, hindi po biglaan. Katulad natin, hindi naman instant. Maring mayroong instant na tumalikod agad sa kasalanan. Halimbawa, yung mga bisyo, kung siya naninigarilyo, instant, nagbago siya. Kung siya ay manginginom, instant. Mayroong mga ganun, pero mayroong matagal. Isa po sa bisyo na matagal na naiwasan ko ay paninigarilyo. It takes at least more than a year. More than a year. Hindi nyo may tatanong, kabataan pa lang ako, hindi pa ako nag-aaral ng elementary, marunong na akong manabako. Alam nyo ba yung tabakong sinisip-sip ko? Literal na tabako, yung dahon na binabalot sa dahon ng saging. Yung nilalagay sa kuwako, ay ako ang tagasindi ng lolo't lola ko. Nung matikman ko yun, talagang hilong-hilo ako, ang pait. Isipin mo, hindi pa nag-elementary, marunong na akong manigarilyo hanggang nakatikim ako ng lakampana. Walang filter, matamis yun. Sinong nakatikim niyan? Lakampana. Wala pa, hindi pa buhay to. Oh. Hanggang nakatikim ako ng evergreen. O yung mga maninigarilyo dito, naninigarilyo, ayaw yung umamin ha. Hanggang nakatikim ako ng Champion, Marlboro, Hope. Wala pang shabu nung araw. Hanggang bumalik ako sa walang filter, marijuana. Marijuana ang binabanata namin. Wala pang shabu. Bata pa ako noon. Bakit? Kasi lumaki akong walang magulang. Broken family. Anong aasahan sa buhay ko na walang gabay? Walang nagbibigay ng direksyon. Maaga akong na-expose. Pero alam nyo, hindi ko kaya eh. Pero tinulungan ako ni Lord. Ang pinakahuli, yung paninigarilyo. So, kung mayroong naninigarilyo dito, take time. Pray. On your own strength, you cannot do it na magbago. Hingin mo ang tulong ni Lord. Ay, nagtatago ako doon sa kaibigan kong pastor, sa CR ako naninigarilyo. Tapos paglabas ko, para hindi niya nakikita. Alam niyo pala yung mga naninigarilyo, kahit anong lihim, hindi pwedeng maglihim. Pagkausap mo, amoy sigarilyo. Sabi sa akin, Dong, naninigarilyo ka na naman, ano? Hindi ako naninigarilyo. Yung pala, sabi ko, ano to? May maraming mata. Yung pala, kapag hindi ka na naninigarilyo, tapos yung kausap mo naninigarilyo, alam mong naninigarilyo. Bakit? Yung hininga. Amoy sigarilyo. Kaya pala, sabi ko, ba't kaya alam nito? Yun pala, naaamoy. Lalo na pag nasa aircon, tapos pinapawisan ka, yung pawis, amoy sigarilyo. Hindi mapagtago. Yung manginginom, amoy alak. Di ba? So, lumalabas pala talaga yon. Pero, salamat sa Diyos, paunti-unti. Binabago niya tayo. Kung ang buong mundo babaguhin ni Lord, uunahin niya muna ikaw. Unti-unti, binabago tayo. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? The making of disciples happen little by little. Sabi diyan, sa pagpapatuloy, isa pang talinghaga ang sinalaysay ni Jesus sa kanila. Ano yung talinghaga? Paghahalintulad. Sabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad. So paghahambing, inalintulad ang kaharian ng langit. Saan? Sa isang buto ng mustasa
na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ano ang nangyari? Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Mas malaki pa po yung buto ng mangga. Munggo. Hindi mangga, munggo. Okay? Ngayon, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy, kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Paano daw nagsimula ang kaharian ng Diyos? Nagsimula lang sa maliit. Iilan? 12 tao na kanyang alagad. Naghudas pa ang isa. So, paano nagsimula si Jesus? 12. Mula doon sa kakapiranggot, lumaganap at ngayon, buong mundo, lahat ng mga bansa, lahat ng mga lingwahe, lahat ng lahi, mayroon ng believers of Jesus. At kabilang karoon. Hindi na mabilang. So, ganyan nila yung tulad. Nagsimula lang sa maliit ang kaharian ng Diyos. Jesus said that the kingdom of God was already planted here on earth, which is in the hearts of men 2,000 years ago. Kaya naniniwala tayo mga kapatid, ang kaharian ng Diyos nagsisimula since Jesus Christ, first coming of Jesus here on earth. Mag-2,000 years ago na nagsimula yan sa puso ng mga tao. And it will continue to grow, and it will continue to expand, it will continue to conquer the whole world until all nations are discipled. At kapag nangyari na yon, here comes the second coming of Christ. Para mapadali, sumabay na tayo, mag-evangelize tayo. Una, sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kapitbahay, kaklase, katrabaho. Para mas mapadali ang pagdating ni Lord. Sabi diyan, sinabi pa niya, so saan ko ihahambing ang kaharian ng Diyos? Ito naman, mayroon naman siyang paghaling tulad. Saan daw? Ito ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina. Kaya't umalsa ang buong masa. Sino ang baker dito? Gumagawa ng tinapay? Wala. Alam niyo yung nilalagay sa harina na kapag inihalo, umaalsa? Anong tawag? Yes. Or, sa Tagalog? Baking powder? Ha? Libadura. Libadura. Okay. O basta yun, nagkakaintindihan na tayo. Isipin mo, yung isang halimbawa, 3 kilo, patakan mo ng yung pampaalsa, lalaki yun. Dadami yun. Sabi ni Jesus, nagsimula ang paghahari ng Diyos nung siya ay nagsimula sa iilang tao lang at ngayon lumaganap na sa buong mundo. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Ngayon, punta na ako sa ating personal application. Anong pwedeng i-apply natin sa buhay natin? After na napag-usapan natin itong the millennial reign of Christ. Ano ang pwede nating baon ngayong umaga bago tayo maghiwa-hiwalay? 3 lang din po ito. Number 1, sabay-sabay tayo. Seek first the kingdom of God in His reign. Habang narito pa tayo sa mundong ito, pakanasain natin, mga kapatid, gawin nating priority na hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang paghahari sa buhay natin. Ngayon, kung nahanap nyo na, pahintulutan nyo siyang patuloy na maghari. So, anong application natin sa pinag-uusapan natin? Seek first the kingdom of God and His reign. So, kung nahanap mo na, patuloy na maghari. Yan ay itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. At ito'y nagpapatuloy hanggang ngayon. Sabay-sabay nga tayo. Maaring alam ito ng marami. Ready? Go. But, first, His kingdom, and all these things will be given to you as well. So, pag sinabing, seek first, make it as your priority. Pastor, kailangan ko magtrabaho. Hindi sinasabi ni Lord na huwag na tayo magtrabaho.
Pastor, kailangan kong mag-aral. Hindi sinasabi ni Lord na hindi mo kailangan mag-aral. Sabi diyan, but. Bakit may but? May pinanggalingan yan. Bago mag-33. Ang chapter 6, ang context niyan mga kapatid, ganito. Nababalisa kayo sa maraming bagay. Tungkol sa inyong kakainin, tungkol sa inyong iinumin, tungkol sa inyong daramtin. Sabi ni Jesus, masdan nga ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagasik, nagtatanim o nag-aani, nagtitipon sa bangangay. May pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Bakit kayo nababalisa tungkol sa inyong kakainin? Kung nababalisa kayo tungkol sa inyong pananamit, tingnan nga ninyo mga bulaklak sa parang kay gaganda ng mga kulay at kay ringal ng kanilang mga bulaklak. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Haring Solomon, hindi nakapagsuot ng gayong kagaganda. Gayon man, bukas makalawa, lanta na ang mga bulaklak. Kung sila pinagmamalasakit ng Diyos, kayo pa kaya? So ang concern ng chapter 6, ang mga tao sa panahon niya, nababalisa paano mabuhay. Pero ang sabi ni Jesus, but seek first His kingdom and His righteousness in all these things. Sabi nga po natin, all these things. Ano yung all these things? Lahat ng kailangan ninyo para mabuhay. Kakainin, iinumin, daramtin. Lahat shall be added, will be given to you as well. So mga kapatid, sa buhay na ito, ang top priority natin, ang kaharian ng Diyos. Amen? Seeking God's kingdom means making the kingdom our priority. Ano po ibig sabihin nito? Kung nagtatrabaho ka, it's because for the sake of the kingdom. Kung nag-aaral ka, it's because for the sake of the kingdom. Hindi po ang kingdom ni Lord, paglinggo lang, narito tayo. Okay? Halimbawa, negosyante ka, nagninegosyo ka for the sake of the kingdom. Teacher ka, nagtuturo ka for the sake of the kingdom. Driver ka, habang nagda-drive ka, for the sake of the kingdom. Nasusundan niyo po ba ako? Ibig sabihin, dapat lahat ng ginagawa natin sa buhay na to, ang purpose for the sake of the kingdom. May relasyon ka for the sake of the kingdom. May pamilya for the sake of the kingdom. Anong sabi ni Paul? Makikita mo yung highest purpose ng buhay niya. Ang sabi niya, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Grabe. Bakit? Sabi niya, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. So alam ni Paul, yung highest purpose ng buhay niya ay para sa Diyos. So mga kapatid, ano ibig sabihin? Kung nahanap mo na ang kaharian ng Diyos, nabubuhay ka ngayon para sa kaharian ng Diyos. Nagtatrabaho ka para sa kaharian ng Diyos. Nag-aaral ka para sa kaharian ng Diyos. May relasyon ka para sa kaharian ng Diyos. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Remember, when you put God first, everything else begins to fall into place. Kapag ka ginawa mo ang kaharian ng Diyos na una sa buhay mo, lahat ng bagay, ia-align ng Diyos sa buhay mo. Basta't inuna mo ang kaharian ng Diyos, lahat. Halimbawa, may relasyon ka sa pamilya mo, inuna mo ang kaharian ng Diyos. Lahat ng pangarap mo para sa pamilya mo, ia-align niya ng Diyos. Nagtatrabaho ka, gusto mo umasenso sa iyong kabuhayan. Inuna mo ang kaharian ng Diyos, i-align ng Diyos ang lahat ng mga ginagawa mo para magtagumpay ka. So, kapag ka ang Diyos ang inuna mo, iaayos niya ang buhay mo. Kapag ang Diyos ang priority mo, iaayos ni Lord ang mga pangarap mo. Wala po akong nakita na taong nagtiwala sa Diyos na napahiya. Wala po akong nakita na taong sumunod at nagpasakop sa paghahari ng Diyos na naging hampas lupa. Lahat yun, pinaganda ni Lord ang buhay. Bakit? Mapapahiya rin siya. Babalik sa Kanya na ang mga taong nagtiwala, sumunod at naglingkod sa Kanya, hindi gumanda ang buhay. Marami pong patutuo at marami na tayong patunay sa buhay natin na may inaayos si Lord sa buhay natin. Ikaw mismo, alam mo, may inaayos si Lord eh. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Alam ko may inaayos si Lord. Sabihin mo, may inaayos na si Lord sa buhay mo.
Alam ko, may inaayos na si Lord sa buhay mo. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Okay. Ano una? Seek first the kingdom of God in His reign. Pangalawa, ready? Go. Submit. So kung naniniwala ka na si Kristo talaga ang hari ng buhay mo, submit all your aspect. Hindi yung party-party lang ng buhay mo. Lahat, pag sinabing submit, surrender. Isuko mo, pasakop ka. Kung kinikilala mo si Kristo na hari ng buhay mo. Hindi yung, Lord, ito lang parte na ito ang susuko ko sa iyo. Ito, Lord, akin to ha. Huwag mo pakikialaman to. Nalala ko yung kasalan sa Cana. Invited si Jesus kasama ang mga alagad. Naubusan ng alak. Alam ng ina ni Jesus, si Maria, na si Jesus gumagawa ng himala. Sabi ng ina ni Jesus, si Maria, naubusan sila ng alak. Sabi ni Jesus, huwag mo akong pangunahan, ginang. Chapter 2 ng Ebanghelyo ni Juan. Pagkatapos, pinayagan nila si Jesus. Alam niyo po, ang kasalan ng araw, mayroong area lang for the guests. Lugar para sa mga panauhin. Doon ka lang. Pero si Jesus, pinayagan nilang pumasok hanggang doon sa kusina. At nakita ni Jesus sa likod ng kusina ang daming mga tapayan, mga banga na walang laman. Sabi niya sa mga tagapaglingkod at mga alipin, punuin nyo ng tubig ang mga tapayan at mga banga. Nung napuno na, ang sabi ni Jesus, sige, iserve nyo na sa kasalan. Nung mainom ng mga tao, nagulat sila. Bakit masarap ang alak? Sabi ng mga tao, kasi pangatlong araw na yung inuman. Nung araw po sa panahon ng mga Hudyo, 3 hanggang 1 week ang kasalan. Ganong kahaba ang handaan. Kaya naubusan sa kalagitnaan ng kasal. Naubusan ng alak. Sabi ng mga nakainom, kapag sa handaan, ang unang siniserve na alak, yung masarap. Para kapag lasing na ang mga tao, hindi na halata kung pangit na yung alak ang mga kasunod na isiserve. Bakit pinagpahuli ang masarap na alak? Nagulat sila. Mas masarap yung huling sinerve. At ang sabi ng Bible, umuwi ang mga tao na masigla ang kalooban at masaya. Hindi pa suray-suray. Ngayon, baka isipin nyo, Pastor si Lord nga nagpainom ng alak Oy, mga kapatid, iba yung alak na pinainom ni Lord. Yung alak na pinainom ni Lord, sabi doon sa Bible, umuwing masisigla ang kalooban ng mga nakainom. Nawala nga ang pagkalasing So, kung yung alak na mayroon ngayon na nabibili at kung si Jesus Christ pa rin ang gumagawa ng alak, ako mismo ang magsasabi sa inyo, mga kapatid, mag-inuman tayo. Bakit? Kasi nga, nakabibigay lakas at sigla. Hindi yung katulad ng nainom na alak ngayon, pagka tatamaan ka, nakikita nyo ba yung sa gin? Si San Miguel Arcangel ay nakaganon ang espada, tapos yung demonyo nakaganon, di ba? Nakikita niyo yung picture na yon? Okay, baliktarin mo. Ang anghel naman ang nasa baba, nakaganon ang espada, ang demonyo naman ang nakaganon. Baliktad na, paglasing na, bumabaliktad ang mundo Parang tagilid na ang lakad talagang. Piling niya, patagilid siya, bagamat, kasi nga, nakakalasing So, anong point, mga kapatid? Hindi lang naman alak. Anumang iniinom, anumang tinitake natin na nakakasama, hindi mabuti yon. Kasi ang ating katawan ay templo ng Diyos. Amen? Hindi lang inumin pati pagkain. Bawal sa'yo ang kolesterol, kain ka pa rin ng kain. Di ba? Bawal ang pork, bawal ang beans, ang daming bawal. Hindi lang alak, pati yung mga inuming, mga energetic drink ngayon, mga kapatid, may kapatiran tayo, tinamaan sa kidney. Mahilig sa cobra. Ayun, natuklaw. Yung mahilig sa cobra dyan. Hindi ito biro. Ingatan natin. So, submit tayo kay Lord sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Katulad ng kasalan, dahil pinayagan nila si Jesus na pumasok sa lahat ng area ng kalang bahay, gumawa ng himala si Lord.
Kung gusto mo talaga si Lord ay hari ng buhay mo, sabihin mo, Lord, ito ang buhay ko lahat. Surrender ko sa iyo. Wala akong itatago. After all, wala naman tayong maililihim sa Diyos. Amen? Let us show the people that Christ reigns in our lives. Let us show, makita ng mga tao. Huwag ho tayong magtago. Huwag tayong mahiya na tayo ay sa Diyos. Yung mga tao nga na wala sa Diyos, hindi nahihiya eh. Nagpapasikat sila. Yung iba nga, nagladlad na eh. With pride. With pride. Eh tayo na kay Kristo, bakit tayo nahihiya? Huwag tayong mahiya. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5:16, sabay-sabay tayo, ready? Go. And the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and glorify your Father. Mga kapatid, huwag tayong mahiya. Tandaan, si Lord, hindi siya nahiyang mamatay sa krus para sa iyo. Hinubaran pa siya. Huwag kang mahiya to identify with the Lord Jesus Christ. Hindi siya nahiyang mamatay sa krus para sa iyo at para sa akin. Amen? Every area of our lives must be subject to reigning Christ. Ibig sabihin mo, Lord, kung dati party-party lang ng buhay ko, ngayon, buo na. Yung aking pamilya, yung aking trabaho, yung aking pag-aaral, yung aking pananalapi, lahat, Lord, surrender. Relasyon, kung mayroong alam mong relasyon na mali, may asawa ka na, pero nakikipag-text ka pa sa hindi mo asawa, suko mo na yan. Baka, kahit hindi alam ng mister mo, kahit hindi alam ng misis mo, pero alam ni Lord. May boyfriend ka na, may girlfriend ka na, nanliligaw ka pa rin. Surrender mo na yan. Maling relasyon yan. Lahat ng area. Huwag kang double, ano yun? Double-sided. Oh. Sabihin mo kay Lord, Lord, surrender ko na to. Maling relasyon to. Kung hindi ka marunong mag-handle ng pera, kapag may pera ka, bulagsak ka. Dahil sabihin mo, nagbigay na ako kay Lord, akin na to. Hindi. Kahit yung nasa iyo, kanya pa rin yan. Huwag mong sabihin dahil kapag bigay ka na kay Lord, malaya ka nang gawin lahat ng anuman. Wala pong tayong anuman. Dahil lahat ng atin, kanya. Maging ang buhay natin, hindi atin. Kaya, dapat marunong tayong mag-manage ng pera. Sabihin mo, Lord, pati yung pag-handle ko ng pera, sinusuko ko sa iyo. Tulungan niyo po akong mag-control. Ano ba naman yung lagi ako may nakikita na nakaka-rahuyo sa mata? Hindi ko mapigil, Lord. Hindi ko, para akong may kumikiliti sa akin. Baka na talagang nangangati ang aking mga kamay, Lord. Kaya wala pang sahod, nangungutang na. Bakit? Hindi marunong mag-budget, walang disiplina. Pati yan, isuko mo, Lord. Sinusuko ko to sa iyo, Lord. Sinusuko ko, Lord, yung gadgets ko, Lord, na nauubos ang oras ko, wala na akong time mag-pray. Sinusuko. Lahat, isuko natin. Amen? Ano pa? If Jesus really reign in our lives, there should be peace and order. Naniniwala po ako, mga kapatid, kung talagang si Kristo ang naghahari sa buhay natin, may kapayapaan at kaayusan. Hindi yung tayo pa ang nangunguna sa kaguluhan. Tayo ang pinagmumulan ng away. Tayo yung nanunugod sa kapitbahay. Lumabas ka dyan! Tapos alam nilang born again ka. Nakakahiya. Kung talagang totoong si Kristo ang naghahari sa buhay mo, dapat tayo ang may kapayapaan. Tayo ay may kaayusan. Makikita nila maayos at mapayapa ang buhay natin. Hindi yung tayo ang pinagmumulan ng away. Hindi tayo yung pinagmumulan ng gulo at lagi tayong nadadala sa barangay dahil may nirereklamo ka sa barangay. Yung mga kapitbahay mo, nirereklamo ka. Nakakahiya. Salamat sa inyong katahimikan. So mga kapatid, sana kung talagang si Kristo nga ang Panginoon at Hari natin, makita tayo yung mga taong payapa ang pamumuhay. Tayo yung mga taong maayos ang pamumuhay. Makikita ng mga kapitbahay, makikita ng inyong mga mahal sa buhay, makikita ng inyong mga kamag-anak, mapayapa at maayos ang ating buhay. Maaring hindi tayo sagana sa mga material at financial na bagay, pero pag nakita nilang payapa at maayos ang buhay, nagmamagnet sa kanila yon. Maganda ang uri ng ating pamumuhay. And last, number 3. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Spread by sharing
So, hindi lamang tayo seeking the kingdom of God, hindi lamang submitting our lives to the reigning of Christ. Pangatlo, spread. Palaganapin natin ang paghahari ni Kristo. We have to conquer other boundaries, countries, lahat ng mga lugar na pwede pa natin puntahan. Kaya mayroon po tayong vision sa 2033 na humayo pa tayo. Alam niyo ba, ang mother church natin, pagtungtong ng 15 years sa kanang anak, ito yung unang anak. 40 na tayo. So next year, 15. So magsisimula na tayong mag-pray na dapat ang Jisawa, Pasong Kawayan, PM ay manganak. At magpe-pray tayo na mula rito mayroong magpapastor. Tingnan mo nga yung katabi mo, baka yan na yung katabi mo, ang magpapastor. Manganganak na tayo. Ibig sabihin, lalaganap tayo, mga kapatid. Kasi gusto ni Lord, i-spread natin ang kanyang paghahari. The gospel is our weapon to strike down the nation. Paano natin i-conquer ang mga tao? Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Kailangan nating ibahagi ang salita ng Diyos. Sabi ng Revelation, coming out of His mouth is a sharp sword with which to strike down the nation. Ano yung coming out of His mouth is a sharp sword. Mula sa kanyang bibig, lumalabas ang magkabilay talim. Ano yan? Na siyang strike down the nations. Sa Ephesians, ganito ang sabi, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So sa pag-conquer po, kailangan natin ng mga sandata. Hindi po mga missiles. Kundi ang sandata natin ang salita ng Diyos. Para ang mga tao mapasuko natin kay Kristo. Hindi ang ating sariling galing. Hindi ang ating resources, kundi ang salita ng Diyos ang magkukonbik sa kanilang puso hanggang sa sila'y magpasakop, sumuko sa ating Panginoon Kristo. Our personal testimony and transformed life have the power to witness. Paano pa natin palalaganapin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating patutuo at nabagong buhay? Sabi diyan, they triumph over Him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much. So, mga kapatid, ang ating patutuo at binagong buhay, magandang patunay. Kung di paligtas ang ating mga magulang, pakita mo na ikaw ay binago. Ang testimony mo maganda. Kung ang iyong asawa, hindi paligtas, ang iyong anak, pakita mo. Kahit wag natin silang silipin kung hindi ayos ang kalang ginagawa, ikaw ang maging maayos para maging testimony tayo. And last, we all have the obligation to share. Mayroon tayong pananagutan na ibahagi ito. Sabi ng Roma, I am obligated with the Greeks and non-Greeks, both to the wise and to the foolish. That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are in Rome. Gusto kong pansinin niyo po yung obligated. Obligasyon natin ito. May obligasyon tayo sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaklase, sa mga tao na nakakasalamuha natin. Ano po ang ating learnings? Number 1, sabay-sabay tayo. Ready? Go. The reign is present. Pangalawa, the reign of Christ is in heaven and on earth. Pangatlo, the reign of Christ is growing. Ano ang ating application? Number 1, seek first the kingdom of God in His reign. Pangalawa, submit all aspects of life under Christ's reign. Pangatlo, spread. Ano ang ating conclusion? Number 1, be reminded the glorious truth that Christ is reigning both now and the age to come in heaven. So naniniwala tayo si Kristo ay naghahari ngayon at sa inaharap sa langit at dito sa lupa. Pangalawa, surrender your whole life under Christ's reign, your heart, your thoughts, your work, your finances, your family, your job, your studies, your relationships. Pangatlo, learn to seek God's kingdom and righteousness above all. Pang-apat, let every part of your life reflect Jesus' reign. Naway mahayag ang paghahari ni Kristo sa lahat ng termino ng ating buhay. Make your life as God's instrument to spread the reign of Christ by sharing
the gospel. Sabay-sabay nga tayo panghuli ng verse 6. Ready? Go. Remember. Mga kapatid, mag-involve man tayo, mag-contribute man tayo, mag-participate man tayo o hindi, ang kaharian ng Diyos patuloy na lalaganap. At kung ayaw mo mag-involve, ayaw mo mag-contribute, ayaw mo mag-participate, ayaw mo mag-engage, may ibang gagamitin si Lord. Pero may I advise and encourage you, sumama na tayo. Dahil alam natin, lahat ng ginagawa natin sa mundong ito lilipas. Ngunit ang ginawa natin para sa kaharian ng Diyos ay hindi lilipas. Sumama na tayo sa paghahari ng Panginoon. Amen? Pwede niyong pag-usapan sa inyong cell group, what are your contributions to the growing kingdom of God here in earth? Ano ang pwede mong iambag, i-contribute sa lumalagong kaharian ng Diyos dito sa mundo? Tayo pong lahat ay tumayo, mayroong song, awitin natin ang song na ito. Declare your glory. The nations bow before thee. And in this place, let your praise arise. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus. Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. Forever. Forever your name exalted, O Lord of all creations. And in this place we lift your song on high. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus. One more time. Reign, reign, Lord Jesus. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts, in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. My family. My family is for God. Family. My family is for God. My family. My family is for God. Sama niyo ako manalangin, Panginoon, ngayong araw na ito, nahayag ang iyong kalooban, ang iyong paghahari sa lupang ito, nagsisimula ngayon at hinintay pa namin hanggang sa darating. Ang paghahari mo sa langit at dito sa lupa at patuloy na lumalago, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, kung mayroon kaming priority na dapat hanapin ang iyong kaharian, seeking your kingdom in your reign. Tulungan niyo kaming mag-submit, Lord, sa lahat ng area ng aming buhay, Panginoon, upang maranasan namin ang iyong pagpapala. At tulungan niyo po kami, Lord, na maging instrument to spread your reign
sa lahat ng mga tao. Gamitin niyo po ang bawat isa, Lord, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Amen.